So, ang diode natin is pabaliktad. Ayan. Then, resistor. Ang resistor, wala namang polarity yan, baliktad or something. Usually, common value is 2K. Depende kung magkaiba nung ginamit ha. Common value is 2K. Then, papunta doon sa ating photocoupler. So, sa posisyon ng photocoupler is nakabaliktad din siya. So, magkabaliktad, magkasalisi lang naman yan ng pwesto. Kung nakagano ng pwesto ng isa, yung isa nandito yung number 1. Ayan. Then, connected lang siya sa isang paa. Ayun. Ganyan lang. So, yung ibang nakapaligid dito, i-check nyo na lang. Madali lang naman yan eh. Basta ang basic na gagawin lang natin na susundan natin, from signal, dadaan ng diode, magkakonekta ba siya? Okay, kung good yan. Nakakonekta ba yan dito? Meron ba kayong makukuha resistance? And then, ito papunta doon. Meron ba siya? Kung meron, okay yan, okay yan. Okay din yung mga resistor. Okay din itong photocoupler. Okay din yung mga nakapaligid na mga resistor dito. Which is, papasok na lang tayo sa system. So, ito na yung pinaka-worst. Na mauwi tayo tapos yung mga ginagawa natin dito na pending na board. Okay, so isisingit lang din natin. Ayan. So ang trouble ng ating board is E1 error. So babalik tanaw lang ulit tayo doon sa mga unang ginawa nating video. So matagal na yung mga ginawa natin, para mga 3 years o 2 years ago na. Ito yung mga madalas na itinuro natin doon sa ating tutorial video. Okay, yung E1 error. Ayan. So, dito sa problema na ito, ang problema niya is yung ating outdoor board. So, wala doon sa indoor dahil itong indoor na nakasalpak natin, yan yung ating pang-testing na board. Which is yan yun. Good yung board natin. Kaya sigurado tayo na ang problema is nandito sa outdoor. Okay. So, konting history doon sa board na ito. Chinek na ito ng ating mga ka-technicians. So, hindi pa nila natapos din. Medyo komplikado, kaya ituturo natin yung naging issue ng problema. Then, chinek din ang ating technician dito. Hindi rin nila napaandar pa. Kaya sabi ko, sige, double check ko bago mo i-request na brand new. Hindi natin mapaandar, request tayo ng bagong board. Okay, so ang problema, error na isusolve natin is E1 error. Laging ini-E1. Okay, so bago tayo pumasok dito, konting tutorial lang o konting basic information lang. Okay. So, sa outdoor board, ang hinahanap lang lagi natin is signal, line, neutral, doon sa ating tawag dito, terminal block. So, ang lagi kapag ang problema natin is lumabas yung E1, alam natin is communication failure. So, dito tayo nakapokus sa signal. Okay. So, ano ba ang pinuntahan niyan dito sa ating circuit board? So, sa circuit board, marami na din naman nag-check nito. Marami na gumagawa. Usually, ang focus natin is nandoon sa ating, dito ko ito drawing photocoupler. So, may dalawang photocoupler yan dyan. Okay, baliktad. Dito yata yan. Ayan. So, hindi ko na i-drawing ng kabuuan ha. Ayan. So, initial lang ang gagawin natin. So, dito tayo nakapokus lagi. O, based doon sa mga ginawa at sinolve nating problema. Kadalasan na problema is sa photocoupler and meron tayong isang outdoor kasi ito diode. Drawing ko na lang yung diode yan. Diode. Meron tayong isang resistor. Usually, ang value ng resistor is 2K. Then, yung isang diode. So, sa outdoor, pag ganito ang pwesto niya. Then, ang susundan lang natin is connected dyan dun sa photocoupler. So, ganyan na lang kasimple. Ito na lang yung drawing natin. Okay? So, yung other connection nito, sundan nyo na lang. Usually, magkakonect yan.
and may mga resistor na dinaanan, and meron pa rin ibang part na diode. So ito, dinirect to the point ko na lang. Ito lang yung pinakamabilis na susundan nyo na flow. Yan, dumiretso dyan. So ganyan lang. Okay? So ang ating, baliktad yata ang tama, sign ng photocoupler. Teka, siguraduhin ko lang. Pak, baliktad. Okay, tama. So ang laman lang naman ng ating photocoupler is isang transistor sa loob at saka yung LED o diode, light emitting diode, kaya tinawag siyang photocoupler. Then nagko-command lang siya through light yan para nagkakaroon siya ng light, then yun yung nagko-command. So pag ganito ang pwesto, tama ba ako? Okay, so double check ko hindi ko na rin matandaan So ito yung lumabas na E1 error natin. Double check ko lang buhayin ko lang yung ilaw. Patay natin. Kahit ako nalilito dito Ayan, simula dito. Okay, so ito yung diode papunta dito. Double check ko lang Yun, okay. So dapat siya galing doon. Ito, tsaka ito. Okay, so nakabaliktad. Sa outdoor ito. Teka, buburahin natin. Indoor kasi pag ganito ang pwesto. Okay. So sa outdoor, ang ating diode is baliktad. Ayan, doon nakalabas, nakaharap ang diode, pabalik. So ang signal pala natin is pabalik at saka papasok. So ganito ang pwesto ng diode, pero sa photocoupler dito siya. Tama. Okay. Susundan nyo na lang ng isa-isa para ma-i-diagram. Wala tayong eksaktong diagram Double check lang ulit natin. Okay. Tama. Ito yung papunta sa, ayan, ito connected sa resistor. Okay. So ayun. Ang pagkakaiba naman niya dito sa indoor, so parehas din siya ng photocoupler. Ito rin yung indoor, pero ang pwesto niya is ganito, signal, line, neutral. Then ang diode naman niya is palabas. Ganito ang pwesto. Then meron din resistor. Then ang photocoupler naman, ng pagkakaiba niya is ayan, pag ganito ang pwesto niya. Dito connected yung isa. Okay? So ang photocoupler, nandito yung diode natin, dito yung switching transistor natin o yung pinaka tawag dito. Ayan, madali na makikita nyo loob nito kapag ginugel nyo. Ayan. Okay, so nakabaliktad ang photocoupler niya. Dito yung 1 nakaharap, yung sa kabila dito ang number 1. Okay, so ganito yung pwesto ng indoor. Ayan, may mga dinrawing na tayo nito doon sa mga old video natin, so yung mga 2 to 3 years ago na ang nakalipas. Yan, so ang outdoor nakasalisig. Ito lang ang susundan natin. Kung like ito, ang focus kasi natin kapag gumagawa tayo, laging usually ito na yan yung common, dito natin i-check yan, yung photocoupler na to, and yung mga nakapalibot dito ng mga resistor na tulad nito, yan So meron tayong diode dito, diode, resistor, nandito na lahat yan. Ito, and ayan, resistor is 2K. Dun sa indoor naman, ganito rin. Ayan. Ganun din, halos walang pinagkaiba. Ang naiba lang is yung pwesto, yung isa papasok, yung isa palabas. So dito, palabas. Ayan, palabas ang pwesto niyan. So, ayan. Then, communicate siya. Ayan, magkakonect lang naman yan yung wire natin. Ganun lang yan. Ayan. Indoor at saka outdoor. Ayan. So, magkakonekta lang siya. So, ang susundan nyo na lang is yung function. Kasi wala tayong eksaktong diagram. Kaya ginawa lang natin ang drawing. Ayan. So, dito siya connected. Mayroong diode. Mayroong resistor. Papasok lang doon sa ating photocoupler. Ito. Itong dalawa na to. Itong dalawa. Yan. Ito sa pan. Okay. So, madali lang
masundan. Ngayon, sa issue ng problema nito, kapag binuhay natin itong unit, so ito, siguradong buo yung ating indoor board dahil yan yung pan-testing natin. Ayan. So, pag binuhay natin ito, dapat, dahil wala akong nakakabit na tawag dito, sensor, so dapat, kapag huminto ang ilaw na ito, is na-detect niya na yung ating outdoor board. Okay? So, hindi niya na-detect yung outdoor natin. Kaya, ang lalabas sa kanya is E1 error. So, itong part na ito, bago natin nakuha yung board is, na-check na rin nila itong photocoupler na dalawa. Parang, siguro, napalitan na or chinek nila. Then, yan din ang ginawang action ni Dado, ang technician natin. Yung photocoupler din, yung resistor, yung diode, dyan din siya nag-focus. So, ito ang hinahanap naman natin. Balikan doon sa drawing ko. Medyo magulo na yung drawing ko eh. So, kung ito yung signal, ang linya na hahanapin natin is ito. Dire-diretso siya papunta doon sa photocoupler. Paliwanag na. So, dapat ang focus natin dito, ito, at saka dito ba sa diode is connected, then diode to resistor is connected, then resistor to photocoupler, may connection ba siya dito, may connection ba dito, may connection ba dito. So, yun yung isang basic na dapat na ginagawa lang natin. Kung chinek na natin is good dito, good ang resistor, good ang diode, and good yung mga resistor dito. So, possible na ito from signal terminal papasok dito is may open. So, katulad nitong ginagawa natin. Okay? So, ito sinilip ko pa lang kanina. Ito na kagad ang nakita ko. So, sa signal natin is yung kulay black. Itong nasa kaliwang side natin kapag nakapokus tayo doon sa board na ganitong pwesto, ito ang signal. Okay? Yan. Tingnan nyo based doon sa ating idin-drawing na sinundan natin, so balikan mo ang drawing natin, from signal terminal, papasok doon sa photocoupler, which is signal to paanang diode, then paanang diode to resistor, diode to resistor, and then resistor to photocoupler. Okay? So, yun lang ang dinaanan niya. Papasok doon. Ayan, i-correct nyo na lang kasi parang baliktad yung pagkakalagay ko ng photocoupler. Medyo sumasakit ng ulo ko ng kapo-focus dito. Okay. Ayan. So, ito na yung nakita ko kanina. Ito yung diode na din-drawing natin. Ito yung photocoupler. Ito yung resistor. Okay. So, dapat, ito yung signal, based doon sa pagkakadrawing natin, may connection siya papasok dito. Which is, wala. Yan o, patay o. O, wala. O, yun. So, nahuli na natin yung problema. So, dito, ang nangyari lang kasi, dito sila nakafocus. Pero dito, yung simula, papuntang, galing sa terminal natin, and terminal block, papunta doon sa diode natin is, hindi nila na-check. So, dito, kita na natin yung problema. Okay? So, ito yung ginaganon ko. Connection from diode to terminal block. Wala. O terminal. Wala na. Open eh. Then, tumawid ng diode. Ito yan Nakapokus yan. Diode to resistor. O, meron. Ayan. Then, resistor. Pagtawid ng resistor, papunta ng photocoupler. Yan. Okay, so meron tayo from photocoupler to resistor, meron. Then resistor to diode, meron. Pero from diode to terminal block, putol. Ito yung ginagano natin. From terminal block to paanang diode, walang connection. So, ibig sabihin, itong line na ito is putol. Okay? So, medyo double printed kasi yung board na ito. So, applicable ito lahat dun sa ibang board. So, naiba lang yata si Daikin yung pagkakadesign nila. So, halos applicable ito sa lahat ng board. Common. So, ganito ang pagkakadesign nyo.
So buo tayo dito, buo tayo papunta dito, pero from diode to terminal block is putol. So medyo mahirap silipin dahil double printed. So ito na yung ilalim, naka double printed, mahirap sundan. So eto, para mabilis lang natin, although nakita na natin yung problema, naputol siya papunta doon. So lalagyan lang muna natin ng temporary jumper. Temporary, bago natin hanapin, para makita lang natin kung talagang dito ang problema. Yan. So ito pa lang yung nakita natin. So ito, based dito sa aking technician, is good naman daw itong mga photocoupler na ito. Resistor, diode, good lahat yan. So chinek na niya. Okay, so ito ang gagawin natin. Naglagay ako ng jumper wire dahil hindi ko pa masundan kung saan yung putol na yon. Then ito yung terminal block, itatap ko lang doon sa ilalim. So ito yan. Then titingnan natin ngayon kung aandar. Uy, putol. Lagyan natin ng ayusin lang natin. Nagwawala cellphone mo. Tumatawag na eh. Tinatawagan ka na ng customer. Ayan, okay. So ayan. So double check lang natin. Ito na yan. From diode to terminal block. Okay, so connected na siya. Then diode to resistor, connected na siya. Then resistor to photocoupler. Ito. Meron din siya. Okay, so meron na tayo from dito hanggang doon sa photocoupler. So ito namang nakapalibot na mga resistor, chinek na nila. And then, ayan, itong isang diode na ito, tsaka ito is na-check na rin nila. Hindi ko na pakikita kasi alam nyo na namang i-check yan sa mga nagre-repair ng board. So i-connect na natin ngayon. Yun. So ganun lang naman natin i-drawing din. Bukayin natin ngayon. Yun. Oh, tingnan nyo. Naglabas na siya ng E1 error. Ay, F1. So, ibig sabihin ng F1, na-detect niya na yung sensor natin is hindi siya connected. Okay? So, lagyan ngayon natin ng sensor. Sensor ba sinabi ko? Tama na. Sensor nga. Okay? I-off muna natin. Okay? Connect na natin. Ang compressor, i-connect na rin natin. Para ma-check na natin kung aandar. Tama ba ang connect ko? Baliktad, boss. Tama. Ito tayo, pumasok. Matigas lang eh. Tumitos. Ano ba naputol? Yeah, ayos lang natin. Yun. Okay. So, ito, ang fan motor natin. Naka-ready na rin to. Pan-testing kasi natin to. Ayan, ready na rin. Ito, ready na rin. Terminal, okay na tayo. Buhayin na natin ngayon. Okay, so nakadetect na siya. Yun, namatay. Buhay. Ayan. Okay, so wala na siyang na-detect na error dito. Antayin na lang natin kung aandar. Ayun, yung blink ng ilaw, normal na rin tayo. Ayun, oh. Yan, manda ng pan. So waiting na lang tayo kung aandar si compressor. Ayan. So, itong board na ito is may kawayan. Malapit lang dito. Kaya sabi ko, sige, gawin na natin din ngayon. Dinoble check ko lang muna. So, dapat i-request na lang ng bago dahil hindi nga nila nakita yung problema. So, sabi ko, sige, double check natin. So, ito yung pagkakatester ko kanina. Sabi ko, papunta lang yan dyan. So, ayun nga. Putol. Lagay natin. Ayan. So, hindi na siya nakadetect. Oh. Okay na. Hindi na naglabas ng F1. Kanina, nakatanggal sensor, so naglabas siya ng F1. Antayin lang natin kung magra-run si compressor. At saka si fan motor. Okay? Standby tayo. Antayin na natin. Para dire-diretso. Mabilis lang naman yan 3 minutes. So, antayin nyo na. Kwentuhan na lang muna tayo habang inaantay. Ano? So, ano ba ikukwento mo do? Wala. Ayan. So, ito yung last na gagawin natin na video ngayong 2023 na tutorial video. So, bukas, ang gagawin naming video ay tungkol pa rin doon sa aming problema kasi medyo mabigat na dala-dala namin hanggang January.
na may bit tayong problema na dapat hindi naman natin pinoproblema. Okay? So ito naman, tutorial video para do sa ating mga ka-technician. So may Happy New Year do sa ating mga ka-technician. And thank you pala do sa pagkaka-invite ng isang group natin, yung electronic HVAC. So nung year-end party, Christmas party is naka-attend tayo doon. Ayun. So, shout out sa inyong lahat. Hindi ko rin ma-memorize yung mga pangalan nyo, pero kilala ko naman kayo sa mga mukha and ayun, matandaan no? Wala ko listahan ng mga pangalan. Ayan. Okay, so standby na lang tayo para hindi na natin ikakat yung video. Antayin natin kung magra-run ang compressor. Ay, 24. Hindi ito magra-run. So, naka-aircon kasi kami dito, 24 degree din. I-off natin yun. Okay? Yun. Mandar na. Dapat matagal eh. Ayan, mandar na compressor natin ha. Yan. Okay na. Hindi pala talaga siya under kasi 24 degree yung ating room. Okay. Ayan. Okay na tayo. Tapos na. Pwede mo na siyang dalhin. So, hahanapin na lang natin yung putol pala. Ayan, okay na ito. Bunutin na natin. So, ang hahanapin mo na lang do is sa nagpunta itong naputol na linya na ito. Pero kung gusto mo, ito na talaga ang gamitin natin. Simula dito is i-jumper na lang natin dito. Papunta dito. Para may solid wire or idudugtong kasi. Hindi naman siya ganun kasagwa kung i-connect mo na lang siya dito sa terminal na ito. Okay? Ayan. Ganito na lang gagawin natin. So, okay na naman. Ayan. Hanapin na lang natin yung linya. Ako hindi na rin ako nakakapag-focus talaga sa pagre-repair ng board kasi yung mata ko medyo sumasakit na kapag nagpo-focus ako. Kaya gumagamit minsan ng magnifying glass. So, yung camera naman ay tinututok natin dito. Sumasakit din ang ulo ko pag tumititig doon sa mismong monitor. Ayan, so ganito na ginagawa ko. Mas nadadalian ako eh. Ayan, titingnan ko lang kung saan naputol. Okay. Hanapin lang natin. Ito ang putol, oh. Simula dito. So, ito. Okay, wala din. Ito at saka ito. Yun, connected. Teka, gamitan natin. Dito na natin i-jumper ito para maiksi lang. Ito at saka ito magka-connect. Tapos, simula dito sa may capacitor na ito, papunta doon. Yun. Okay. So, naka-jumper na pala to. Tanggalin ko lang. Tanggalin natin yung jumper natin sa ilalim. At saka dito. Pinulan ka na do. Paano ka pupunta sa home service? So, ngayon ay December 30. Okay. December 30. So, bukas 31 na. Wala na tayong trabaho. Pahinga na. Okay. So, kinabit ko lang ng maayos. Double check lang natin ha. Simula dito, sa paa na ito, hanggang dito, connected siya. Baliktarin natin. Dito. Then, simula dito, hanggang dito, sa diode, putol. So, ito yung putol. Oh. Okay. So, jumper na lang natin ito. Pwede na rin siguro itong resist, ay ano na to, wire. Yan. Pwede na to. Okay. So, ganito na lang gagawin natin.
Yun. So ito mga ganito kasi pagka naghihinang ako at saka tumititig ako doon sa spare parts, medyo alam nyo na, masakit na sa mata, masakit na sa ulo. So pinagsawaan na kasi natin itong mga ganitong trabaho. Kaya madalas ang gumagawa sila na lang, yung mga technician natin. So dino-double check ko na lang yung mga board na hindi nagagawa or na hindi i-return na. So tinitingnan na lang namin kung ano yung talagang problema. Para bago natin i-findings kung palit board na talaga is 99% na sigurado tayo. Hindi naman 100% kasi andun din yung mga minsan hindi nawawala na nakakaligtaan nating i-check. Ayan. Okay. So ayun na. Tinanggap ko doon. Double check lang ulit natin. Yun. Okay. So, tingnan natin kung anong makakadetect siya. So, para mabilis, tatanggalin ko na itong sensor para lang mabilis na mag-detect. Makita natin. Kapag naglabas ng F1 error, ayun, F1 kaagad siya. Okay? So, na-detect niya na kaagad. Balik natin to. Double check lang ulit bago natin ipadala sa home service. Wala pa yung compressor, boss. At tinanggal pala natin ang compressor. Okay, balik natin ang compressor. Dito mo, nakakalimutan ko na. No? Yun. Okay. F2. Na-detect yung F2. Ayun, bumalik na siya. Ayan, umanda na ang compressor natin. So, mabilis na lang siya. Okay na. Okay na tayo dito. Okay na rin. So, ayun. Ganun lang kasimple. Balikan lang ulit natin yung din-drawing natin ha. Para mas malinaw. Review na lang ulit. Review. Yung nasundan natin. Correct natin to. I-correct nyo na lang kung mali yung pagkakadrawing ko ha. Kasi talagang halos hindi ko na mai-focus ito. Pero idea, at least masundan yung ating ginawa. Burahin ko lang, para mas maliwanag, mas malinaw. So, nakabaliktad lang naman, pagkakaiba lang naman doon sa ating indoor is nakabaliktad. Signal, line, neutral. So, ang diode natin is pabaliktad. Ayan. Then, resistor. Ang resistor, wala namang polarity yan, baliktad or something. Usually, common value is 2K. Depende kung magkaiba nung ginamit ha. Common value is 2K. Then, papunta doon sa ating photocoupler. So, sa posisyon ng photocoupler is nakabaliktad din siya. So, magkabaliktad, magkasalisi lang naman yan ng pwesto. Kung nakagano ng pwesto ng isa, yung isa nandito yung number 1. Ayan. Then, connected lang siya sa isang paa. Ayun. Ganyan lang. So, yung ibang nakapaligid dito, i-check nyo na lang. Madali lang naman yan eh. Basta ang basic na gagawin lang natin na susundan natin, from signal, dadaan ng diode, magkakonekta ba siya? Okay, kung good yan. Nakakonekta ba yan dito? Meron ba kayong makukuha resistance? And then, ito papunta doon. Meron ba siya? Kung meron, okay yan, okay yan. Okay din yung mga resistor, okay din itong photocoupler, okay din yung mga nakapaligid ng mga resistor dito, which is papasok na lang tayo sa system. So ito na yung pinaka-worst na mauwi tayo talaga sa replacement board na kadalasan. Okay, kung okay ang diode, okay resistor, okay photocoupler, okay yung mga parts at resistor na nakakabit dito, ang wire and connection naman natin is maayos. So, ang last is papunta na ng system IC. So, yun yung pinaka-worst na talagang i-request na natin na replacement. Okay? Ngayon, kung ang problem is, minsan nag-iiwan, minsan, so intermittent, usually, pinapapalitan na rin natin ng mismong board para hindi magpabalik-balik or mag-backjob ng mag-backjob. Kasi isang beses yung ginawa, bumakjob, negative na talo na ang technician, abala na rin doon sa customer. Then kung sumunod, bumakjab ulit, gano'n na naman. So, abala, palaki ng abala.
palaki ng palaki ang gastos, palaki ng palaki expenses, which is kung isang gawa na alam natin na hindi natatagal ang board or hindi naging magiging maayos, wag na nating ipilit gawin, request ng replacement talaga ng panibago para good as new ang unit. Okay, so yun lang. And Happy New Year ulit po sa ating mga ka-technician, and Happy New Year sa lahat nating subscriber na sumusuporta at nagbibigay payo doon sa ating mga naging problem na pinagdadaanan doon sa ating sasakyan. So tuloy-tuloy lang. Hindi ko rin nga lubos maisip bakit yung binila nating sasakyan isa amin pa talaga tumapat yung mga ganitong problema. So siguro may gustong gawin si God sa atin na gusto nating tuloy na ewan ko bakit sa amin nga binigay yung problema yun. Ayan, so ngayon wala kami magamit na sasakyan kasi yung sasakyan nandito hindi pa rin namin pwedeng ilabas talaga, and may problema pa, and wala pa talaga yung registration niya sa LTO, so hindi pa nilalabas ngayon. So ilang buwan na, from August, September, October, November, December, ilang buwan na, August, so 4 na buwan na, August, September, October, November, December, 4, maglilimang buwan na tayo sa January na nagbabayad sa bangko na wala tayong napapala. Ayos! Okay!